wag na wag kang manghinayang sa ginastos mo sa sarili mo. Whether it's skincare or beauty products na supplements or yung sa damit mo, okay? Kasi aanihin mo din 'yan. Makukuha mo din ang ROI niyan. Ngayon, hindi ko naman sinasabi na mag-overspend ka, okay? Also be wise in spending, lalo na't mahirap ang buhay ngayon. Bilhin mo lang ang kailangan mo, okay? Kumbaga maging ano ka din, maging practical ka. Marami namang paraan para magpaganda na hindi ka gumagastos ng malaking halaga, okay? So, 'wag mong panghinayangan yung mga ginastos mo sa sarili mo kasi nga investment mo 'yan, okay? For almost 20 years, I invested in collagen and nakuha ko talaga ang return of investment ko. Hindi ako nagmadali, hindi ko siya finorce, okay? Talagang nakuha ko siya yung investment ko because I was very consistent. I remember when I was in my early 20s, meron akong na-meet na girl. She was I think 35 and ano kasi no'n nagbebenta kami ng supplements. So yung tita ko yung may-ari and then sabi ko, "Bakit lagi 'tong bumibili ng ano, ng supplements sa amin?" Yung evening primrose oil pa yung binibili niya no'n, tapos yung iba nakalimutan ko na, pero yung mga supplements namin medyo mahal. Kasi nga, international brand siya. So, nanggaling talaga siya sa ibang bansa during that time 'no. Wala namang mga masyadong brand choices noon. So, yun yung ano namin, okey. Yun yung ano namin na, "Ay, go." Okey. Sabi ko, "Bakit kaya ano, ba't bili siya ng bili?" Tapos hoard talaga siya. Tapos sabi ko sa kanya, "Ilang taon ka na? How old are you?" Tapos sabi niya, she's 35 years old during that time. Tapos alam niyo ba, mukha siyang 19, mukha siyang 20 years old. Tapos sabi ko, "Oh, ang bata mo naman, anong sikreto mo? Kasi eto lang ba yung sikreto mo, yung mga binibili mo sa amin?" Tapos sabi niya, "Hindi, ano nagco-collagen ako, naggaganito ako, nagsu-supplements ako, skincare," sabi niya. So, marami rin akong routine, nag-e-exercise ako. Tapos sabi niya, "I really invest in myself." Tapos sabi niya, "Kung gusto mong magmukhang bata, yon mag-invest ka sa collagen." Sabi niya. During that time, hindi pa hype ang collagen, guys. Hindi pa siya hype. Um, Hindi siya sikat na ginagamit for beauty, pero yun ang sinabi niya sa akin, okay. So, ako naman sumugal talaga ako kasi gandang-ganda talaga ako sa kanya. She was really, really pretty, tapos mukha siyang bata and sabi ko, sana ma-achieve ko din 'yan kapag matanda na ako kasi at 40 years old 'no, doing a beauty podcast and being an affiliate at 40 years old is not easy. Hindi siya madali kasi siyempre you are being judged for your looks, you're being judged by people kung ano yung itsura mo, yun yung unang nakikita ng tao. So, para maging credible din naman ako. So, I never expected to launch a beauty podcast. I'm at my age of 40 years old talaga. Kaya talagang sinasabi ko, ay, investment talaga. It's really an investment. So, thank God, uh, nag-connect-connect lahat from 20 years ago until now. Okay, kasi yung podcast ko noon, hindi naman talaga beauty podcast. It's a mental attractiveness podcast. Pero rini-direct talaga ako ng Panginoon dito sa podcast na to. So, thank you God. Okay. Thank you God. So, hindi naman madali yung process ko 'no. Pinaghirapan ko po yung process ko. Talagang it was not an easy journey for me for my glow up. Although wala pa ako dun sa glow up na gusto ko talaga. Ah Malayo pa pero malayo na. Okay. Talagang it takes work and consistency and perseverance to really achieve your dreams and your goals, whether pera man yan or glow up man yan. A glow up is a combination of many things kasi. Hindi lang siya iisa, okay? There's genetics, there's the amount of stress that you have on a daily basis, yung skincare mo, okay, yung lifestyle mo. Kasi kung yung lifestyle mo you're someone na sigarilyo ng sigarilyo, inom ng inom, puyat ng puyat, syempre kahit anong skincare mo diyan, okay, hindi siya tatalab. So, if you're also someone na lagi kang naaarawan at laging nasisira ang iyong skincare barrier, wala ring silbi ang skincare diyan, okay? Kasi gagastos ka lang, magsasayang ka lang ng pera. Okay? So, yun yung isa sa mga ano ko talaga. Okay? So, very honest ako sa mga binebenta ko, lalo't nag-a-affiliate ako sa TikTok ng mga products. Sinasabi ko talaga na, uy guys ha, kapag ine-expect nyo na magiging pretty kayo kaagad, tapos nagpapaaraw naman kayo, kahit bili kayo ng bili sa amin, ang dami yung binibili sa amin, tapos nagpapaaraw kayo, naku guys,
sayang lang yung pera niyo, itapon niyo na lang yan 'pag ganyan kayo, okay? So, pahalagahan niyo yung money that you spend. So, that's why for me, when I started my glow up 'no, tiniis ko talagang 'wag magdagat guys, okay? I don't know kung makakabalik pa ako sa dagat, pero kung mag-beach siguro ako by next year or this year, siguro ang laki-laki ng payong ko at talagang yung sunscreen ko, yung bag ko punong-puno ng sunscreen because it's very important for me to protect my skincare barrier. So yun, hindi na rin ako nagswi-swim-swim, basta makita ko na lang ng dagat, okay na yon, okay? So ganun yung sacrifices. May sacrifices kasi ang glow up guys. Hindi siya yung ano ka lang, yung alam niyo yun, kasi yung iba akala nila madali lang siya na isang bote lang, dalawang bote lang. No, it's not like that, guys. Hindi siya gano'n. Okay? It does not work that way. So you really, 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 really have, kailangan mo talaga ng pasensya, kailangan mo ng disiplina, at kailangan mong maging consistent. Okay? That's how a glow up works. It's an element of many things. Ayokong nagsinungaling sa beauty podcast ko lalo sa TikTok. Skincare, supplements, lifestyle, okay? Discipline. Okay? Lalo yung mga nagpapapayat kasi sa TikTok na uso yung eto papayat ka dito, walang ganon. Walang drinks na yun lang ang gagamitin mo tapos papayat ka, walang ganon. Kailangan mo mag-exercise and calorie deficit diet, okay? So that's what I want to tell you guys when it comes to your glow up. So sana i-suportahan nyo ang beauty podcast. Grabing hirap ang pinagdaanan ko bago ako makarating dito sa beauty podcast, guys. And it's really a process. Talagang hinuhubog ka ng panahon. Ang dami, hinuhubog ka ng panahon bago ka makarating doon sa gusto mo. Okay? Also, I set the realistic expectations when it comes to the time frame of products. Okay? I set realistic expectations when it comes to time frame of products. Lagi kong sinasabi na pag collagen, 1 to 3 months, makikita ka ng effect. Pag glutathione, ganun din. So, wala yung isang bote and results may vary from one person to another. So, I hope you guys enjoy the podcast. And I will be doing more podcasts and reviews here on the YouTube channel, guys. So don't forget to click on that follow button, that subscribe button. Okay, it means the world to me and I hope marami kayong natutunan. Okay, thank you so much. Bye!